Ngunit sabi ni Nung na wala na silang magagawa pa sa kanya dahil ipinasa na niya ang kanyang espada at shroud kay Teo. Iminungkahi ni Nung na itapo na lang nila ang taong ito sa impyerno at umalis na dahil magkaibang konsepto ng oras ang impyerno sa mundo ng tao, kaya't dapat ay tapos na ang deforestation. Tuluyang nakalimutan ni Yomra na magagawa niya yon, na hindi naman talaga nakagugulat kay Nung. Kinuha din niya ang magic wand mula sa babae na ikinasaya ni Yomra. Talagang mabuting kasamahan siya, napansin ni Nung na dapat ay mapagkakatiwalaan siya dahil ang kanyang boss ay isang ganap na airhead, kaya tinanong ni Yomra kung gusto talaga niyang mapalitan. Habang nag-uusap sila, sinubukan ni Uchi na makaalis at tumakas dahil ito na ang kanyang tanging pagkakataon, dahil ang halimaw ay lubos na na-distract. Kailangan niyang ipaalam sa iba ang tungkol sa taong ito upang maiwasan siya ng lahat ng gastos, dahil siya ay masyadong mapanganib para sa sinuman. Sa kasamaang palad para sa kanya, nakita ni Yomra ang kanyang pagtatangkang makatakas at lumuhad siya sa harapan ni Yomra, nagtatanong kung saan siya pupunta dahil sa sitwasyon. Kailangan ni Uchi na bitawan ang lahat ng kanyang kapridahan at magsimulang humingi ng tawad para sa kanyang buhay. Ang ginawa niya ay isang pagkakamali at hindi niya sinadyang patayin ang mga yon. Humihingi siya ng awa dahil hindi niya pinatay ang mga Undertaker, kaya't siya ba ay nararapat sa gantimpala? Siya ay gagawa ng kahit ano, maging ito ay magbabalik loob o magbago, mamumuhay siya ng tahimik mula ngayon. Sa kanyang isipan, umaasa siyang maloloko si Yomra sa kanyang mga pag-uugali, ngunit sa halip na tumugon ng direkta, nais niyang magsalaysay ng isang magandang kwento mula sa nakaraan. Isang boring na araw, isang babae na nawala ng kanyang anak ang bumaba sa impyerno. Tinanong siya ng hari ng impyerno kung bakit siya narito at sinabi niya na dahil namatay ang kanyang anak. Tinanong ng hari ng underworld kung sino ang pumatay sa kanyang anak at sinabi niya na ang hari ang pumatay dahil siya ang nagpasimula ng digmaan at tagutom. Siya ang pumatay sa kanyang mahalagang anak. Sa kasamaang palad para sa kanya, alam na ng hari ng underworld ang lahat ng mga detalye. Totoo nga na siya ang nagpasimula ng digmaan at nagtagutom sa kanyang mga residente, ngunit siya ang pumatay sa kanyang anak. Niluto niya ang kanyang nag-iisang anak at kinain ito. Siya ang tunay na makasalanan dito. Kaya't natutunan niyang ang mga makasalanan ay palaging pareho. Kapag sila ay nasa masamang kalagayan, nagsisinungaling sila imbes na maging tapat. Pumatay sila ng iba nang walang pag-aalinlangan ngunit ayaw na ang parehong bagay ay mangyari sa kanila. Sila ay labis na nakakainis kaya't iyon ang dahilan kung bakit niya nilikha ang impyerno para sa mga katulad nila. Mukhang talo si Uchi nang marinig ito, ngunit pagkatapos mag-isip ng kaunti, nagsimulang mag-alinlangan. Hindi na siya natatakot dahil siya ay hari ng underworld, hindi siya magbababaw sa kahit anong halaga. Aktibong sinubukan niyang gamitin ang isa pang teknik ng hangin, ang Wind Dragon, upang saktan si Yomra. Gayunpaman, si Yomra ay nagpapataw na ng kanyang paghuhukom sa kanya. Ang makasalanang ito ay walang kahihiyan at walang pakiramdam ng tungkulin, ang pagsisisi ay isang damdaming hindi niya naramdaman. Kaya't bilang hari ng underworld, ganap niyang puputulan ang kanyang reincarnation habang pinapalakas ang kanyang stick. Sinimulan niyang gamitin ang Soul Banzai, unang in-on, sa isang mabilis na galaw, pinutol niya si Uchi ng tuwid na nagwawakas ng lahat ng kanyang mga buhay ng sabay-sabay, ganap na binubura siya mula sa eroplano ng pag-iral. Pinapanood ni Nung habang si Uchi ay napipiraso sa isip at katawan at iniisip na matagal na niyang hindi nakita ang teknik na ito mula sa kaayla-hilakbot na impyerno. Paminsan-minsan, isang namatay na hindi nagsisi sa kanyang mga aksyon ang lilito at dahil dito ang kanilang reincarnation ay ganap na pinutol gamit ang teknik na tinatawag na Soul Banzai. Dahil sa dami ng kapangyarihang ipinapakita, ganap na nabasag ang magic stick ni Yomra. Ito ay inaasahan na dahil ito ay isang normal na stick na kinuha lang mula sa lupa, ngunit nagulat si Nung na si Yomra ay nakapagbigay pa rin ng napakaraming kapangyarihan kahit na wala na ang kanyang espada at shroud. Ang kapangyarihan niya ang nagdulot ng lahat ng ito at wala ng iba pa. Matapos tapusin ang kanyang mga gawain, tinutukoy ni Yomra na dapat silang pumunta at magpahinga sa isang lugar dahil nagtrabaho sila ng buong araw. Karaniwan, ang lugar na pinuntahan nila upang mag-relax ay ang apartment ni Gio, na nagtataka kung talaga bang pumunta siya doon para lang mag-relax. Sinabi ni Yomra na umupo siya at maging comfortable. Dahil kahit na siya ay kanyang employer, walang dapat ipag-alala. Nag-relax siya habang umiinom ng kanyang inumin, at sinabi ni Gio na gagawin niya yon dahil sigurado namang walang abala dito, hindi ba? Sa kanyang bahay pa rin naman, bakit siya magiging hindi komportable?
Sinabi ni Yomra na yun ang eksaktong kaso, palaging alam niya na siya ay matalino. Natural, alam ni Jiu na nagbibirong siya, ngunit hindi siya makakapagsalita ng tahasang pagsuway sa kanya dahil siguradong mawawala siya sa trabaho. Kaya't inirerekomenda niyang pumunta siya kay Bu dahil tiyak na may mansyon siya o isang bagay. Napansin ni Yomra na mas mabuti pang umupo sa bahay ng isang subordinate kaysa pumunta sa bahay ng estranghero na parang nakakahiya. Naramdaman ni Jiu na ang sinabi niya ay naangkop din sa kanila, ngunit nagbigay siya at tinanong kung gusto niyang maghanap ng apartment para sa kanya. Na-misinterpret ni Yomra ang isang salita niya na parang utot at nagsimulang tumawa na parang isang bata na walang muwang na ikinumpara niya siya. Ngunit, pagod na siya sa kanya, ipinaliwanag niya na kailangan niya ng privacy at hindi niya maaring hayaan siya na manatili doon. Hanapan siya ni Jiu ng isang studio sa malapit. Sinabi ni Yomra na hindi niya alam kung ano yon, ngunit dahil may mga katulad na karanasan siya sa nakaraan, hindi niya pababayaan ang kanyang mga pagpili at aalis siya kung talagang hindi siya komportable. Iyon ay dapat mag-save sa kanila mula sa anumang masamang dugo, hindi ba? Sa mga salitang yon, tumayo siya at sinubukang umalis ngunit bago gawin yon, tinanong niya kung mayroong anumang mga sinners sa paligid na maaari niyang abalahin. Alam ni Jiu kung paano siya humawak sa mga tinatawag na sinners at sinabi sa kanya na huwag na niyang isipin yon. Nagtataka siya kung bakit siya ay nag-aalangan, dapat na parusahan ng mga sinners sa lahat ng oras. Itinuro ni Jiu na ang kanyang mga pamamaraan ay talagang problematic at kaya't nangangako si Yomra na magiging mahinahon siya, ngunit hindi siya naniniwala sa isang salita ng kanyang pangako, kaya't ipinaliwanag niya kung paano siya talaga ay mahinahon upang patunayan na hindi talaga siya makakapagpakumbaba. Binigyan siya ni Jiu ng isang halimbawa. Mayroong isang matandang babae sa paligid na may malubhang sakit. Isang araw, nagtapon siya ng basura sa gilid ng kalsada at hindi niya ito kinuha. Ano ang gagawin niya sa kanya? Itinuro ni Yomra na dapat siyang ilagay sa isang mainit na tar pot na nagdulot kay Jiu na sumigaw at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Ang parehong hindi talaga nakikita ang mga punto ng bawat isa. Umabot ito sa puntong parang nag-aaway ang pusa at aso, at Sinong ay nanunood bilang naguguluhang may-ari ng dalawang ito. Pagkatapos na umatras si Jiu, ibinigay ni Nung sa kanya ang tasa ng tubig na iniinom niya. Ngunit nang tinanggap ito, napansin niya na ang tubig ay asul, napaka-asul. Tinanong niya si Yomra kung saan niya ito nakuha, at iniisip ni Yomra na tila nagsisimula na naman siyang makipagtalo, kaya't sumagot si Nung na sa kanilang lugar. Nakuha nila ito mula sa isang balon. Ipinagpalagay ni Jiu ang pinakamasama at sinabi ni Yomra na ngayon na bawat bahay ay may balon, talagang mabuti ang kanilang buhay. Tumakbo si Jiu patungo sa banyo at tiyak na ang asul na tubig ay lumabas mula sa banyo, na halos magdulot sa kanya ng panghihina sa lugar. Dumating sina Yomra at Nung at sa isang sandali ng purong kasayahan, nagsimula siyang ipaliwanag na ang tubig na nakuha nila mula sa lugar ay hindi maaring inumin habang siya ay nasa banyo. Lalong nalugmok si Yomra sa despair hanggang sa sila ni Nung ay bumagsak sa lupa na ganap na walang malay pagkatapos ng buong pangyayari. Ibinigay kay Yam ang mga pejama at nagsimulang umiyak dahil sa ginawa niya. Ngunit dumating si Jiu na may dalang tunay na tubig at nagsabi na dahil sa nangyari, kailangan niyang bantayan siya kaya't kailangan nilang magkasama na lang. Nagulat si Yomra sa biglang pagbabago ng kanyang pag-uugali at siya'y umurong dahil dito dahil nahihiya siya, ngunit kapalit nito ay gusto niyang doblehin ang kanyang sahod kung maaari. Tumingin sa kanya si Yomra na parang may kakilala siyang gustong maging tao sa susunod, kaya tumayo siya at tinanong kung siya ay nagmula sa isang Diyos. Hindi talaga maintindihan ni Jiu kung ano ang sinasabi niya, ano ang ibig niyang sabihin na nagmula sa isang Diyos. Naniniwala si Yomra na medyo simple lang ito at nais ng sagot, ngunit talagang napapagod na si Nung sa mga katarantaduhan niya habang nagsisimula na naman ang kanyang kabobohan. Madali niyang nakakalimutan ang mga mukha ng tao, palaging nakakaligtaan, kaya't hindi ba niya naisip na nagkamali siya ng pagkakakilala kay Jiu sa ibang tao. Tinutulan ni Yomra ito dahil ramdam niya talaga ang mga natirang bahagi ng isang Diyos mula sa kanya. Lumapit si Nung at sinabihan siya na talagang isipin niyang mabuti, ang taong iniisip niya ay si Cream, ngunit siya ay ganap na naiiba mula sa mortal na babae na ito. Naalala ba niya kung ano ang tunog ng kanyang tinig? Sinabi ni Yomra na hindi niya ito malilimutan, ngunit pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, napagtanto niyang sa katunayan ay nakalimutan niya na nga. Hindi siya sinisisi para dito, ganoon talaga siya, ngunit ang babaeng yun ay tinatawag na Jiu. Kung magtatrabaho sila ng magkasama sa hinaharap, dapat niyang tandaan ang pangalang yun. Nagulat siya na naalala ni Nung ang kanyang pangalan,
Nangangahulugang talagang nagbabayad siya ng pansin kahit na siya'y palaging grumpy, pero medyo mabait siya. Tinanong ni Yomra kung paano hindi niya alam na siya ay kangri, ngunit sinabi ni Nung na halata na ito dahil ang Kangam ay 10 beses na mas magaling kaysa sa kanya at may kasamang kagandahan. Sa sandaling marinig yun, ibinaligtad ni Jiu ang kanyang hawak sa bote at sinimulang bigyan si Nung ng karampatang parusa, at ang kanyang sigaw ay narinig kahit sa labas ng bahay sa gabi. Pagkatapos nilang kumain, pareho silang naupo sa kama na si Yomra ay nakaupo sa isang sapi na talagang gusto niya dahil hindi pa siya nakakaranas ng ganito dati. Sabi ni Nung, mas maganda ito kaysa sa kanilang naranasan sa impyerno. Sinabi ni Yomra na talaga nga namang maganda ang kalagayan ng mga tao ngayon, medyo naiinggit siya sa kanilang pamumuhay. Tumayo si Jiu at tinanong kung talaga bang gusto nila ang mundo ng tao, at kanilang kinumpirma ito dahil kahit ang pagkain na ginawa niya kanina ay sobrang masarap. Muli, pumayag si Nung at pareho nilang sinubukan alalahanin ang pangalan ng sopas at sa wakas ay natapos nila sa pangalang Mr. Kim Soup. Hindi inasahan ni Yomra na ang mga tao ay kumakain ng ganitong klase ng pagkain ng ganoon kasimpleng paraan. Sinabi ni Nung na ang pagkain ay puno ng kalungkutan at kasiyahan ng isang ordinaryong tao na tinatawag na Mr. Kim, habang sinasabi nilang lahat kung gaano ito kasarap. Ang mukha ni Jiu ay nagbago sa isang nakakatakot na ekspresyon nang malaman niyang ang ibinigay niya sa kanila ay kimchi soup hindi Mr. Kim Soup. Gayunpaman, hindi niya hahadlangan silang tawagin itong ganoon dahil talagang pagod na siya. Matapos makipag-chat ng ilang sandali, nagkaroon ng parehong ideya sina Yomra at Nung at agad na tumayo upang itak si Jiu sa kama, dahil sigurado siyang pagod na siya mula sa lahat ng kanyang ginawa sa araw na yun. Nagtataka siya kung ano ang nangyari bigla, ngunit sinabi ni Yomra na mag-relax lang siya. Hindi araw-araw na ang hari ng impyerno ang magtutek sa kanya sa kama, kaya't dapat niyang i-enjoy ito. Pagkatapos nilang mailagay ang maskara sa mukha ni Jiu, parehong sinubukan ni Yomra at Nung napalihim na pumunta sa kusina. Ngunit napansin ni Jiu na kung sinubukan nilang kumain ng karne ng lihim, malalaman niya ito. Naging malungkot ang mga mukha ni Yomra at Nung nang marinig nila yon. Ngunit nagulat siya na talagang plano nilang gawin yon. Wala silang disiplina sa sarili, ayon sa kanya. Nakatingin si Jiu sa kisame habang iniisip ang lahat ng nangyari sa araw na yon. Nakilala niya si Yomra, nadala siya sa impyerno ng 2 beses, nahuli ang mga patay sa tulong ni Park, at kahit na siya ay nasugatan, gumaling ang kanyang mga sugat nang sila ay nailipat sa ilalim ng mundo. Napagtanto niyang dapat niyang itanong kay Yomra kung ang sino man na unang pumasok sa impyerno ay gagaling mula sa anumang pinsala o sakit na mayroon sila. Sinabi ni Nung na ang mga tao ay gumagaling kapag pumapasok sila, ngunit sinabi ni Yomra na iba ang mga patay. Nagtataka si Jiu kung magpapatuloy siya sa pagtatrabaho kasama siya, makikita ba niya ang sino man na namatay. Tumayo si Yomra at tinanong kung bakit niya gustong makilala ang iba pang mga patay. Kaya kailangan niyang ipaliwanag na gusto niyang makilala ang kanyang mga magulang. Hindi niya naprotektahan ang mga ito dati at labis siyang nalulungkot dahil dito. Agad na sinabi ni Nung na hindi niya magagawa yun dahil siya ay tao at ang mga tao ay may limitasyon sa kanilang magagawa. Ngunit nang subukan niyang sabihin na dapat siyang sumuko, tinamaan siya ni Yomra sa ulo ng napakalakas hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Tinanong ni Jiu kung bakit bigla niyang ginawa yon. Ngunit sinabi ni Yomra na tumahimik dahil si Nung ay natutulog na. Huwag silang magising. Napansin ni Jiu na siya ang nagpatulog sa kanya at sinubukan niyang buhayin siya muli. Ngunit ang kaluluwa ni Nung ay talagang lumalabas sa kanyang katawan na nagiging sanhi ng kanyang takot. Iniisip ni Yomra ang sinabi niya dati na ayaw niyang mawala ng sinuman at napagtanto na yun ang tinutukoy niya. Dahil mayroon siyang medyo mapagbigay na personalidad at mabuting puso, may maganda siyang alok sa kanya. Kung siya ay mag-aambag ng marami sa paghahanap kay Theo, papayagan siya nitong makipagkita sa kanyang mga magulang. Nagulat si Jiu sa mga sinabi nito sa una ngunit tinanong kung talagang papayagan siya. Nangako si Yomra na gagawin niya at nagsimulang magdiwang si Jiu sa pag-alis ng kaluluwa ni Nung. Masaya si Yomra na siya ay sobrang masigla, nangangahulugang dapat niyang makipagkita kay Theo agad upang mapanatili siya sa ganitong kalagayan. Sa ibang lugar, isang utos na figure ang nag-uutos na magsalita ang isang tao, at ang taong nagsasalita ay si Uchi na yumuyuko at nagsasabing ang kanyang alter ego ay ganap na nawasak. Pakiramdam niya ay ang kanyang buong kaluluwa ay nasira. Nakuha rin niya ang pangalan ng teknik na ito na nakikialam sa kaluluwa, tinatawag itong soul bonsai. Dahil may isang tao lamang na alam nila na makakagamit ng ganitong kakayahan,
Tiyak na si Yomura ang pinag-uusapan. Tumayo si Teo at tinitingnan si Uchi habang naririnig ito. Iminungkahi ni Uchi na dapat siyang bigyan ng ilang mga patay upang mailagay ang Yomura sa walang hanggang kapahingahan, ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap nang siya ay nawasak ng mabuti. Napansin ni Teo na siya ay isang tunay na mayabang na tao at ang pag-aalipusta sa hari ng impyerno ay lubos na nakakabigo. Tinawag niya si Gono upang makipag-isa sa kanya at iniutos na kunin ang natitirang mga patay at magmadali sa kanilang plano bago maibalik ni Yomura ang kanyang buong lakas. Ang lahat ng 12 Zodiacs ay aatake sa kanya upang tiyakin na hindi siya makakakilos. Nakumpirma ni Guanwu, ang master ng espada, na gagawin niya ang iniutos. Tumawag si Biwo na humihingi ng paumanhin sa maagang tawag ngunit nagtatanong kung kumusta si Yomura. Pumunta si Jiyu upang tingnan siya at nakita niyang naglalaro si Yomura sa isang maliit na puting aso. Ayon sa paniniwala, ang mga puting aso ay nagtataboy ng mga espiritu. Halos maputol ang eardrum ni Biwo dahil sa sigaw ni Jiyu at napansin niyang mukhang okay si Yomura. Humingi ng paumanhin si Jiyu sa pagkaabala at tinanong kung ano ang nais iparating ni Biwo. Sinabi ni Biwo na nais niyang ipaalam kay Yomura ang bago niyang layunin kaya hindi siya dapat pumasok sa trabaho ngayon at tulungan siya. Bukod dito, kailangan din niyang gawin ang iba pang bagay para kay Yomura dahil luma na ang kanyang estilo sa pananamit. Kaya ngayon, nasa isang mall sila at bumili si Yomura ng bagong damit. Nagulat si Yomura na naisip pa ito ni Biwo, ngunit hindi niya maitatanggi na komportable ang mga damit, tunay na kakaiba ang teknolohiya ng mga tao. Tinanong ni Jiyu kung pupunta sila sa tamang lugar dahil tila patungo sila sa isang department store, ngunit nakumpirma ni Yomura na oo, ayon sa nakasulat sa papel. Nakalimutan ni Jiyu na ibinigay sa kanya ni Biwo ang papel na yun at ngayon lamang niya napansin na may mga titik din sa likod nito, nangangahulugang tila nabubuhay siya ng isang masinop na buhay. Sinabi ni Yomura na upang mamuhay ng maayos, kailangan mong mag-ipon ng kaunti, at dahil mahalaga ang kapaligiran, dapat nilang i-recycle ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi inaasahan ni Jiyu ang sagot na ito mula sa hari ng impyerno ngunit interesado pa rin siya kung anong klaseng papel ito. Ipinaliwanag ni Yomura na ito ay mula sa isang karaniwang libro, ang isang nagtatala ng mga pagkamatay ng tao. Alam ni Jiyu kung ano ito, ang Sangsao, isang aklat na nagtatala ng buhay at kamatayan ng mga tao. Agad niyang tinanong kung paano nila madaling mapunit ang pahina mula sa sagradong aklat, ngunit sinabi ni Yomura na siguro ay naiwan ito sa kanyang bulsa. Halos mabaliw si Jiyu sa pag-iisip kung ano ang iisipin ng mga tao kapag nakita nila ito. Sinabi ni Yomura na huwag mag-alala dahil hindi marunong magbasa ang mga tao, ngunit mula sa kanyang nabasa, kailangan nilang hanapin ang furball sa lugar na ito at pagkatapos ay hanapin ang isang sikat na tao. Gusto sanang sampilan ni Jiyu si Yomura ngunit humingi siya ng paliwanag tungkol sa kanyang sinasabi sa halip na umusad ng parang bobo. Sinabi ni Yomura na ang mga zodiac sign na pumunta sa mundong ito ay kailangang magtrabaho upang mabuhay, at ang partikular na ito ay na-scout. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sinabi ni Biwo na sila ay mga sikat na tao at lilito sila dito dahil sa kanilang schedule. Tinanong ni Jiyu kung sino ang zodiac sign at inihayag ni Yomura na ito ay ang pig. Si Baekday na halos tapos na sa pagsusuka ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang manager na nagtatanong kung talagang bobo siya. Malinaw na sinabi sa kanya na huwag kumain sa shoot ngunit patuloy pa rin siya. Hindi ba siya makakausap? Kailangan niyang pangalagaan ang kanyang sarili at imahe.